unveil, Ignite. Inspire. Magandang araw mga kaibigan! Andito tayo ngayon sa JHCSC upang magsagawa ng interview sa isang napakamahalagang bagay. Malalaman natin kung meron nga bang plano ang GSCSC kapag may mga sakunang darating. Ako nga pala si Charlene Itak. At ako naman si Joanna May Espiritu. At ako naman si Nistin Padua. Tatanungin natin ngayon ang admin ng GHCSC at ang they are all in charge kung paano nila ito isinasagawa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! Hey sir, we are students from grade 10 high school department and we would like to ask you a quick question. We all know that ensuring the safety of everyone on campus is very crucial. So now, as the administrator, how does the school prioritize safety in its daily operations? Okay, good morning everyone. Good morning students. As the school administrator, I would like to see to it that the safety of our students, including the faculty and staff, all employees in this institution should be in safety area, safety place inside the school campus. And with that, we have the Dream O Office Disaster Risk Reduction Management Office, which is newly organized in the entire GHCSC in order to secure, situate that the students and all employees inside the school campus is really secured, especially those mga trees around. I suggested that every dismissal time during night classes, so our PNP is also visible in the area with their patrol car. So I hope that everybody will cooperate and everything implemented in this institution. I think that's all. Thank you so much sir. So ngayon, i-interviewin namin si Sir John Ray Mangubat tungkol sa DRMO plan ng paaralan. At ako nga pala si Relorianes Evidentes. Ako naman si Shinami Abapo. At ako naman si Rolf Lister Kiumban. Let's G! So good day sir, we are from grade 10 high school department and we would like to ask you a quick question, and that is, how does the school ensure students, teachers, and staff that the school is fully prepared and equipped to handle a calamity, both terms of resources and response procedure? Okay, so the DRMO office conducted drills like earthquake drills, fire drills, and other to safety. And of course, we conducted inspection in the different classrooms in order to check any possible na mahitabo sa mga rooms, like sa mga wiring, sa mga debris, sa mga falling trees, mga kahoy na possible na mahambong. So as well as inspection on the fire extinguisher, kung functional ba siya. Aside po na, kapag i-promote ang safety yun sa mga estudyante na dili ta magpataka-taka o parking o sigasan. At yung mga designated areas, na dito na ito, pwede na ito i-parking ito ang monitor. And of course, nagbibi na monitor sa possible nga mga disaster nga mabog sa tuwa para nga kita andam ta. Thank you so much sir. At ngayon, mag-i-interview kami ng dalawang criminology student upang ipahayag ang kanilang nalalaman para sa DRMO plan sa eskwelahan. Let's G! Pwede interview ya? Ay, okay lang. Sa tingin mo, anong ligtas ba ang paralan sa oras na sakuna? Ligtas naman kasi kung lindo lang pag-uusapan, meron naman tayong mga ginagawang earthquake drill dito. Involve yung lahat ng mga estudyante na nandito sa GH. Tinuturuan tayo kung anong gagawin natin kung sa panahon ng lindol. Pagkatapos natin lumabas sa mga classroom natin, meron naman tayong malawak na ground na pupuntahan ng mga tao. Ano pa ang mga pwedeng gawin para mapabuti ang mga ito? So sa aking palagay, kapag mayroong ahensya ng pamalaan na pupunta dito, ay dapat tayo ay susunod sa kanilang ipinapagawa para din tayo ay matulungan at ang ating paralan. Maraming salamat po sa iyong mga kasagutan sa aming mga tanong. At dito nagtatapos ang aming interview. Muli, ako si Charlene Itak. At ako naman si Joanna May Espiritu. At ako si Nistin Padua. At kami ang GHCSC High School Insider. Ko pa ang tanan.
na